Nagsimula ang chapter na ito habang hinahawakan ni Sejen ang Waypoint Stone, natuklasan niya na hindi siya makakapunta kahit saan dahil walang ibang waypoint na nakaimbak sa kanyang data. Ito ang pinakamasaklap na balita na natanggap niya, at hindi niya matanggap ito. Nakaupo si Sejen sa harap ng waypoint na tila nawala sa kanya ang lahat ng mahalaga sa kanya. Nag-aalala si Theo para sa kanya at sinubukan siyang aliwin, ngunit mabilis na bumalik si Sejen mula sa kanyang kalungkutan kahit nasa labas lamang. Siya ay huminga ng malalim at nagsabing mula nang malaman niyang nasa ika-79 na palapag ang lugar na ito, alam niyang walang paraan para makaalis siya dito. Nakakaramdam pa rin siya ng kaunting lungkot ngayong nakumpirma na niya ang katotohanan. Nasa likuran niya ang hari ng Minotauro, at tila may iba pa siyang iniisip. Sinabi niya kay Sejen na humihingi siya ng paumanhin sa sitwasyon na kinalalagyan niya, ngunit tapos na ang kanilang kasunduan. Pinayagan niya si Sejen na gamitin ang waypoint, at tinanggap niya ito. Sinabi ng hari ng Minotauro na dahil dito, wala na siyang utang na kailangang bayaran. Tumayo si Sejen, na sinasabing totoo, hindi na siya may utang sa kanya. Ayaw ng hari ng Minotauro ng anumang panganib, kaya sinabi niya kay Sejen na bumalik na, ngunit pinutol siya ni Sejen at nagmungkahi ng isang alok. Galit ang hari ng Minotauro na isang walang kwentang nilalang tulad ni Sejen ay naglakas loob na mag-alok sa kanya. Ngunit hindi magpapa-intimidate si Sejen at simpleng inutusan si Theo na buksan ang kanyang bundle. Sa kanyang utos, tumalon ang pusa mula sa kanyang balikat at binuksan ang bundle. Binuksan niya ang bundle at pinakawalan ng isang ilog ng sariwang pinitas na dahon ng sibuyas. Ang mga dahon ng sibuyas ay nakatambak sa isang sulok ng plataporma ng hari ng Minotauro, at lahat ng mga toro ay namangha sa nakita. Sila ay nagsimula ng tumulo ang laway at hingal dahil kinikilala nila ang masarap na damo na kanilang kinain ilang araw na ang nakaraan, at hirap na pigilan ang kanilang mga kagustuhan. Kahit ang hari ng Minotauro ay pawis na pawis nang tanungin niya si Sejen kung ano ito. Matalinong sinabi ni Sejen na ito ay isang regalo lamang upang ipakita ang kanyang mabuting hangarin sa mga Minotauro. Sinabi niya na ginagawa niya ito upang makuha si Sejen na magbigay sa kanya ng regalo. Kasama ang kanyang mga kapitbahay sa ika-79 na palapag, malamang hindi na narinig ng hari ng Minotauro ang anumang sinabi ni Sejen pagkatapos ng salitang regalo, at siya ay nagsimula na rin tumulo ang laway dahil sa damo. Biglang huminga ng malalim si Sejen, na sinasabing siya ay medyo naguguluhan din. Sinabi niya sa hari ng Minotauro na kamakailan lang siya ay nagpapalawak ng kanyang mga bukirin, kaya kailangan niya ng maraming tauhan. Sinabi niya na kung polalawaken pa nila ang bukirin, lahat dito ay makakain ng ganitong masarap na damo 3 beses sa isang araw. Sa wakas, sinabi ni Sejen ang kanyang punto at komandat habang tinatanong ang hari ng Minotauro kung nais niya siyang makilala. Samantala, sa labas ng yungib ni Sejen, si Qiang na isang batang oso ay naging matabang bonten ng kalungkutan, hinihintay ang kanyang tatay na makauwi. Biglang may nakita siya sa malayo na nagpaalerto sa kanya, pati na rin ang reyna ng Poison Bee. Bumalik na si Sejen, sakay ng kapitan na lobo na si Elka. Kumaway siya kay Qiang, na agad tumakbo sa kanyang tabi, sumisigaw na bumalik na ang kanyang tatay. Sumunod din ang reyna ng Poison Bee at ang kanyang mga anak. Nagyakap si Qiang kay Sejen, na tinanong siya kung naging mabait siya. Sumagot ang batang oso na siya ay naging mabait na bata. Si Qiang ay isang mabait na bata na hindi umiyak. Habang dinidilaan ni Qiang ang kanyang human dad, dumating ang ama ng kuneho at sinabing bumalik na agad si Sejen. Tinanong niya kung naging maayos ang mga negosasyon, at sumagot si Sejen na naging maayos ito. Bigla niyang kinawayan ng isang tao sa malayo at hiniling na lumapit sa kanya. Agad na dumating ang isang grupo ng mga Minotauro na nagpapagulat sa mga magulang na kuneho. Narinig ng mga Minotauro ang buod ng kanilang trabaho mula kay Sejen at iniisip na kailangan lang nilang maghukay ng lupa. Nakikita ang kanyang mga kaibigang kuneho na nagulat. Ipinaliwanag ni Sejen na ang mga Minotauro na ito ang tutulong sa kanila sa pag-aararo ng bukirin. Inihayag niya na nakipagkasundo siya sa hari ng Minotauro at natanggap ang pahintulot na gawin ang anumang nais niya sa buong wasteland sa ika-79 na palapag. Ang mga Minotauro ay handa na at tinanong si Sejen kung saan sila magsisimula. Samantala, si Qiang ay tuwang-tuwa sa kanila dahil hindi pa siya nakakakita ng maraming malalaking tao sa gym ng sabay-sabay. Nilapitan niya ang mga Minotauro at sinabing mukhang cool ang kanilang mga muscles. Narinig ng mga Minotauro ang ilang detalye tungkol sa batang oso mula kay Ox number 3, at sinabi nilang mas matapang siya kaysa sa narinig nila. Sumigaw si Qiang na siya ay malapit kay Ox number 3, na parang kanyang nakatatandang kapatid na iginagalang. Sinabi niyang siya ang naggabay kay Ox number 3 sa bukirin, at ipapakita rin niya sa lahat ng bagong dating.
Sinabi ni Kyung sa mga Minotauro na sumunod sa kanya, at sila ay masayang-masaya na sumunod at nagsimula na agad sa kanilang trabaho. Napamangha si Sejin sa cuteness ni Kyung habang nakikita siyang lumayo at naisip niyang oras na para maghanda ng pagkain para sa mga Minotauro na manggagawa. Habang ang mga magsasakang kuneho ay handang sumali sa kanya, si Theo ay tamad na natutulog sa ibabaw ng lobo, nananaginip tungkol sa churros. Samantala, may nangyayaring hindi inaasahan sa kuta ng Minotauro. Ang mga Minotauro ay nagsasagawa ng rock, paper, scissors tournament upang tukuyin kung sino ang mga mapalad na tao na pupunta upang magtrabaho sa bukirin ni Sejin bukas. Ito ang unang beses na nakita kong may sobrang excited na magtrabaho. Naitakda ang 10 mga nagwagi, at si Ox number 3 ang nagsisilbing coordinator nila, sinasabi na dadalhin niya sila sa bukirin ni Sejin bukas. Ang hari ng Minotauro ay pinapanood sila kasama si Ox number 1 na nagsabing matagal na. Mula nang makita niya ang kanyang mga kapatid na sobrang aktibo, gusto niya ng katiyakan na kapag tinulungan nila ang mga tao sa pag-aararo ng lupa, muling magiging damuhan ang wasteland. Umaasa lamang ang hari ng Minotauro na tama ang kanyang tiwala kay Sejin. Ngumiti siya habang naaalala ang mga sinabi ng kanyang mabuting kapitbahay at hinulaan na magiging maingay na ang ika-79 na palapag. Kinabukasan, maaga pa nagsimula magtrabaho ang mga lason na honeybees. Naglalagay sila ng honey sa mga glass bottle na binili ni Theo kanina. Medyo kadiri kung paano ginagawa ang honey, pero wala namang pake ang mga tao dahil sobrang tamis nito. Namangha siya sa dami ng honey na nagawa na ng mga bees dahil akala niya na abala sila sa paghahanda para sa Blue Moon. Nasa ulo niya ang reyna ng bee habang ang matabang kuneho ay naglalagay ng mga bote ng honey sa kanyang cart, at si Kyung ay naglalaway lamang habang tinitingnan ang mga bote na puno ng kanyang paboritong merienda. Tinanong ni Sejin ang reyna ng bee kung nadagdagan ba ang kanilang bilang kamakailan, at tila ipinagmamalaki niya ito. Pagkatapos ay binigyan ni Sejin ng bote ng honey si Kyung, ngunit sinabi sa kanya na kainin ito ng paunti-unti. Pagkatapos nito, lumingon siya sa Mama Bear at tinanong kung pupunta ba siya sa loob ng kagubatan ngayon. Sumagot siya na kailangan niyang pumunta sa malayo dahil ang Blue Moon ay bukas. Sinabi ni Sejin na sa ganong kaso, mag-iimpake siya ng maraming pagkain para sa kanila kasama ang ilang karagdagang bote ng pulot. At si Kyung ay nasa sabik na marinig ito. Dumating si Elke at tinawag si Sejin bilang dakilang itim na dragon. Nerbyosong sinabi ni Elke kay Sejin na kailangan ding bumaba ng mga lobo sa kanilang tahanan upang harapin ang Blue Moon. Sinabi ni Sejin na huwag mag-alala dahil naghanda na rin siya ng pagkain para sa kanila. Sa likod niya ay literal na bundok ng crayfish at piranha, kasama ang iba pang mga pagkain. Binanggit ni Sejin na maraming beses na pumunta ang itim na mandirigmang kuneho sa dagat ng dimensyon upang manghuli ng sapat na seafood para sa kanila. Nataranta ang mga lobo nang makita ang malaking dami ng pagkain. At yumuko sila upang pasalamatan ang itim na kuneho, na nagsabi na hindi iyon malaking bagay. Nagsimulang magtaka si Sejin kung paano dadalhin ng mga lobo ang ganito karaming pagkain. Sinabi ni Elke na mayroon din silang mga simpleng tulong na bundles, na kayang magdala ng maraming bagay kahit hindi ito maihahambing sa bundle ng isang mangangalakal. Ibinato ng 3 lobo ang kanilang mga tulong na bundle sa ere. At ang pagkain ay tuluyang nasipsip dito. Naalala ko tuwing umo-order ako ng pizza kasama ang aking mga kaibigan. Sa ganun, naghanda silang umalis at sinabi kay Sejin na magkikita silang muli pagkatapos ng Blue Moon. Sumama rin si Kyung at ang kanyang ina dahil pareho ang kanilang direksyon. At kumaway si Sejin sa kanila ng palm kasama ang itim na kuneho sa kanyang tabi. Naisip niya na dahil ayos na ang lahat, dapat na rin siyang magsimula sa paghahanda para sa Blue Moon. Mukha siyang kabado, at agad niyang pinakilos ang kanyang pinakamalaking tagahanga. Si Tower Manager Alien. Nagpadala siya ng mensahe, tinatanong kung nag-aalala na naman ba siya tungkol sa kanyang bukid. Umalis ang itim na mandirigmang kuneho upang tulungan ang kanyang mga magulang at bigyan ang kanyang human uncle ng kaunting privacy. Inamin ni Sejin na medyo hindi siya mapakali dahil papalapit na ang Blue Moon. At tinanong ni Alien, hindi ba niya sinabi na magtiwala na siya sa kanya? Tinanong niya si Sejin kung hindi ba niya nakita ang kanyang pag-intervene at pagsupil sa mga halimaw noong Blue Moon para sa kanya. At sumagot si Sejin na nakita niya nga. Tuwing lumilitaw ang Blue Moon, nagiging mabangis ang mga halimaw. 1 buwan na ang nakalipas, noong huling Blue Moon. Madalas iniisip ni Sejin ito noong sinira ni Ox number 3 ang kanyang labas na bukid. Lahat ay nagtatangkang bawasan ang pinsalang dulot ng kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng paglayo sa mga bukid o pagtago. Epektibo iyon para sa mga bukid sa loob ng Yungib. Ngunit ang mga bukid sa labas ay walang depensa.
At doon nakatanim ang karamihan ng kanyang mga sibuyas na berde sa pagkakataong ito. Ibinahagi ni Sejen ang kanyang mga alalahanin kay Alien. At malinaw niyang sinabi na poprotektahan niya ang bukid. Hindi niya maintindihan kung paano poprotektahan ni Alien ang mga bukid. Ngunit sigurado na siya ngayon na ang itim na dragon na nakita niya noong unang Blue Moon ay si Alien. Sinabi niya na naniniwala siya kay Alien. At ang dakilang itim na dragon ay masayang makatanggap ng papuri mula sa kanyang human crush. Sinabi ni Alien kay Sejen na magtiwala sa kanya at magtanim ng maraming ani. Sa ganun, nagsimula na rin si Alien sa kanyang sariling paghahanda para sa Blue Moon. Binuksan ni Alien ang mga pinto ng kanyang cabin at umakyat sa malaking hagdanan upang marating ang tuktok ng kanyang tore. Sa tuktok, na palapag, may malalaking bato na mistulang waypoint. Doon natin unang nasalayan ang tahanan ng paborito nating dragon. Isang itim na tore sa isang lumulutang na isla. Mataas sa ibabaw ng mga ulap ng ika-79 na palapag. Mas malawak pa kaysa sa unang inilahad. Huminga ng sariwang hangin si Alien dahil matagal na siyang hindi umaalis sa kanyang silid. Wait, parang tayo lang siya. Sa ganun, sinimulan na niya ang kanyang paghahanda. Ginamit ni Alien ang kanyang autoridad bilang tagapamahala ng tore at inactivate ang system. Nagiging parang si Tony Stark ng mga dragon. Nananatili sa Magic Circle. At may maraming system windows na nakabukas sa kanyang harapan. Idinideklara niya na sa wakas ay pagkakataon na niya upang makialam. Dito nagtatapos ang video. Sa wakas ay nagawa ni Sejen ang kasunduan sa hari ng Minotaur. Na malinaw na makikinabang sa kanilang dalawa. Paparating na ang susunod na Blue Moon. At hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang gagawin ni Alien upang iligtas ang mga bukid ni Sejen. Alamin natin ito sa susunod na video. Hanggang sa muli, mag-iwan ng like at komento sa video na ito.